We're so blessed, pinagpala ang simbahang ito, sapagkat kung saan maraming mga kabataan, yun ang pinagaharian ng Diyos, sabi yan ng Panginoong Yesus. Amen. Pwede po ba natin palapakan ng Panginoon? Okay. So, nang pinanganak si Jesus, meron ng hari noon sa lugar ni Jesus. At nang malaman niya ni Haring Herodes na ipapanganak si Jesus at pinanganak na nga, lahat ng mga bata na edad ay 0 hanggang 2 taon, pinapatay niya yung lahat ng mga bata. Kasi alam niya na ipapanganak sa panahon na yun ang maghahari sa buong mundo. Si Herodes po ayaw niya na may ibang hari, gusto niya siya lang. Amen. So basahin natin yung kwento. Okay. So, sabi dito, Matthew chapter 2, beginning verse 2, nagtanong-tanong sila, yung mga pantas, okay, nang malaman na ipapanganak na yung ating tagapagligtas, ang Panginoong Yesus, merong 3 pantas, o ang tawag natin sa panahon natin ngayon, 3 haring nagsidalaw. Andun yan sa kanta, alam nga ni Ate Jaja yung kantang yan. Tama. Pasko na naman, ukay tuli ng araw. Paskong nagdaan, tila ba ay kailan lang. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awitan. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awitan. Awit, nakalimutan ko okay? So may 3 haring nagsidalaw. Okay. Ang tawag natin 3 hari, pero sa Bible, hindi po hari ang tawag sa kanila. Kasi ang haring ipapanganak si Jesus. At meron pang isang hari, si Herodes, na galit o ayaw niya na isilang ang tagapagligtas. Parang gusto niya mapahamak lahat ng tao. Amen? So, ang tawag sa pantas na yon sa Biblia ay Magi. Pakisabi, Magi. Magi digdi. Magi digdi. Magi digdi. Yan, okay? Ayaw ni Mami Chan na sumasayaw ako. Okay, so, yung Magi, at sa Tagalog naman po, ang tawag ay pantas o matatalinong tao. Kaya yung naghahanap kay Jesus, matalinong tao yon. Okay, basahin na natin. Pinapangiti ko lang si Ate Wendy. Yan. Okay, sabi po dito sa verse 2, nagtanong-tanong sila, ang mga pantas, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin o ang kanyang tala. Bituin sa katala, pareho lang po yun. Okay? Kaya naparito kami upang siya ay sambahin. Amen? Yung 3 haring nagsidalaw, hinanap nila si Jesus sa pamamagitan ng palatandaan ng bituin. At yung bituin na yun ay kay Jesus daw yun. Uulitin ko po para malinaw. Okay, dito na ako magbabasa. Sabi dito, at nagtanong-tanong sila doon, nasaan ang pinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala. Amen? At naparito kami upang sambahin siya. Yung matatalinong tao, okay, hinanap nila si Jesus at hindi naman sila nabigo, binigyan sila ng guide ng Panginoon, yung tala ng Diyos. Tala ni Jesus. Amen. So verse 3, nang nabalitaan ito ni Haring Herodes, okay, siya'y naligalig, gayon din ang mga ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang mga tagapagturo ng kautusan at sila'y tinanong, nasaan ba ang isinilang na Kristo? Tugon naman nila, sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang nasusulat ng mga propeta o isinulat ng mga propeta. At ikaw naman, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Amen. So let us pray, pagkatapos nating mabasa ang banal na salita ng Diyos. Panginoon, salamat po sa hapong ito.
Tunay po na sa iyo kami umaasa. Naniniwala po kami, Lord, na mas mauunawaan namin ang kahulugan ng Christmas. Kung bakit po namin ito sineselebrate, hindi ito dahil sa regalo, hindi dahil ito sa matatanggap namin, kundi ang puso namin ay dapat maunawaan na kami ay magpasalamat sapagkat pinanganak ang Kristong tagapagligtas po sa amin. Salamat po, Ama, at biyayaan mo kami ng karunungan sa hapong ito. Itinataas ka namin. In Jesus' name, amen and amen. Palapakan natin ang Panginoon. Okay. So, nabasa po natin yung kwento, ano? Sabi doon, yung 3 haring nagsidalaw, yun yung matatalinong tao. Okay. Hinanap nila ang Kristong tagapagligtas upang sambahin. Kaya ang taong matalino, ang hinahanap ay si Kristo. Hindi si Kristi. Hindi si Crisostomo. Amen. Hello? Si Kristo lang. Pakisabi po, si Jesus lang. Yeah. Amen. Pakitanong nga ang katabi mo kung matalino. Matalino ka ba? Si Jesus ba ang hinahanap mo? Yeah. Okay. At alam naman natin, yung 3 haring nagsidalaw, may dala yun na regalo. Tama? O anong mga regalo? Hindi ko na binasa para tingnan ko nga kung talagang meron pang nakakatanda dito. Alam pa nila ang mga regalo. Jurin, Ate Jurin, ano kaya yung mga regalo? Kahit isa lang. Ha? Pira daw, pira. Ano? Mira. Yan. Okay, si Kuya Troy, ano pang regalo na dinala? Yung mira, mapait yun. Okay, mapait. Oh. Ha? Insenso. Yan. Ang insenso, pang paasenso. Okay. Ano pa? Dito sa mga bata, ano pang dala nilang regalo kay Jesus? Ha? Ginto daw, ginto. Oh. Meron bang kantang ginto? Ha? Ginto. Ayan. Okay. Ginto. Okay, gold. Okay. So, may dala silang regalo kay Jesus. Kaya ang sumasamba kay Jesus, may dalang regalo. Pakitanong nga ang katabi mo, may regalo ka ba? Birthday ni Jesus. Isa pa, sagutin mo naman, dapat hindi ikaw ang humihingi ng regalo. Kaya ang Christmas, ang lagi dapat nasa isip mo, paano ako magbibigay, hindi paano ako tatanggap. Amen? Okay. So, ano pa natatandaan natin sa Christmas? Nire-review ko lang kasi baka nakalimutan na ni Ate Jaja. Saan pinanganak si Jesus? Ate Jaja, saan? Sabsaban. Ano sa English ang sabsaban? Messenger. Okay. Facebook, Messenger. Yan. Hindi, manger. Okay. Ang sabsaban ba ay malinis, Ate Maybe? Maybe, malinis. Tama? Okay. Ate Maybe, malinis ba ang sabsaban o marumi? Kasi galit. Sorry. Yan. Tatanong lang. Okay. Ang sabsaban po ay madumi. Sapagkat doon nagpupupo ang mga baka, kalabaw, tupa, kambing. Doon din sila umiihi. Lahat. Naandun ang dumi. Pwede bang magtanong ka, Ate Camille? Pastor, madumi yun bakit doon pinanganak si Jesus? Sige, magtanong ka. Ewan. Okay. Kung saan madumi, doon pinapanganak si Jesus. Kaya kung ang tingin mo sa sarili mo marumi, at nagpapakumbaba ka, gusto mong maging malinis ang buhay mo, ipapanganak sa iyo si Jesus. Amen? Pero pag nagmamalinis ka, sabi ni Lord, hindi na ako kailangan yan. Okay. Di ba? Sabi ni Lord, malinis na yan. Sabi niya sa sarili niya, malinis na siya. Amen? Lahat naman tayo, sabi ng Bible, ay naging marumi dahil sa kasalanan. Amen? Yan. Kaya kailangan natin si Jesus. Okay. Intro lang yon. Ito kasi ang pag-uusapan natin. So ano ba ang kahulugan? Dahil ang pamagat natin ay Christmas light or liwanag sa Pasko. Okay.
Ano ba ang kahulugan nito? Okay. Una, what is the purpose of light? Ano ang purpose ng liwanag? Nung nakaraang linggo, pinag-usapan natin ang liwanag ay nagbibigay buhay. Amen? Kasi nag-experiment kami nung elementary, pag hindi namin nilalabas, pinapasinagan sa araw, yung tanim namin sa paso, nagkukulay dilaw hanggang sa mamatay. Amen? Kaya ang liwanag, nagbibigay buhay. Amen po? So ngayon naman, ano ang kahulugan ng liwanag sa atin? At ano ang purpose nito? Number 1, to shine on Jesus. Yung mga naghahanap kay Jesus, ang bait ng Diyos. Nagbigay siya ng tala. Pakisabi tala. Nagbigay siya ng liwanag para hindi maligaw yung mga naghahanap kay Jesus. Bakit mahalaga yung tala o yung liwanag o yung Christmas light? Bakit mahalaga yon? Kasi pag tumingin ka sa langit paggabi, maraming bituin. Maliligaw ka. Alin kayang bituin dyan? Yung nagtuturo papunta kay Jesus. Amen? Tama? Buti na lang merong isang tala na si Jesus. Sabi doon, binigyan sila ng tala na gawa ni Jesus. Pakilagay nga anak. Ayan no. Sabi doon, yung nasa unahan, ayan na ba yan? Pinanganak ang hari ng mga Hudyo. Nakita namin sa silangan ang kanyang tala. Meron talagang liwanag na nagmumula kay Jesus. Hindi kayang kopyahin ng sanlibutan. Kasi maliligaw yung matatalino, yung magay o yung majay. Amen? Maliligaw sila. Kahit matalino sila, maliligaw sila pag walang guide. Pag wala yung tala. Sapagkat napakaraming bituin sa langit. Sasabihin ng matatalino, ano man na yan, kahit matalino ako, mariribong ako. Hindi, gabos na babae, maganda. Sino kaya ang binigay sa akin dito ni Jesus? Amen. Amen. Kaya ang matalino, ang hinahanap, yung tala ni Jesus. Yung liwanag ni Jesus. Sapagkat maliligaw ka, maraming bituin sa langit. Ay paano kung nakakalimang bituin ka na? Sabi ni Lord, hindi yan ang ibibigay ko sa iyo. Ito napakagandang tala. Ayaw ka ng pakawalan ng panlima. Amen? Sabi ng panlima, pag hiniwalayan mo ako, magpapakamatay ako, uunahin kita. Di paano ka na? Kaya ang matalino nag-aantay ng tala ni Jesus. Glenn, handa ka ba mag-antay ng tala ni Jesus? Matalino ka ba? Pag matalino, inaantay ang tala ni Jesus. Nakatala yan sa banal na kasulatan. Nakatala na ang pangalan mo sa banal na kasulatan, pati yung mapapartner mo. Halimbawa, Glenn plus, wag na muna. Sino dito yung gusto magpa-partner? Anong tawag doon? Shipping? Ano yan? Anong tawag doon yung hinaano? Black sheep? Sheep. Yan, okay. Ang sheep naman yan? Hindi, joke lang. Amen? Di ba? Si Kuya Aljo, matalino yan. Inaantay talaga niyan ang tala ni Jesus. Sapagkat ang kanyang tala, nakatala na sa aklat ng buhay. Kapag ang kinuha mong tala, hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, damay ka. Pakisabi sa katabi mo, men, damay ka, men. Yan. Kung papunta sa impyernes, papunta ka rin doon. Amen. Tama ba? Sino dito yung mag-aantay ng kanyang tala? Amen. Grabe. Amen? Okay. Tuloy natin. Number 1 point, bakit mahalaga ang liwanag? To shine on Jesus. Para liwanagan upang makita si Jesus. Kaya yung salita na naririnig nyo sa akin, ito yung nagbibigay liwanag para makita nyo si Jesus sa buhay nyo. Amen? Kasi pag hindi mo nakita si Jesus, kung saan-saan ka pupunta. Kaya mahalaga yung tala, yung Christmas light. Pakisabi Christmas light. Yan. Kasi ang ibig sabihin ng Christmas, Pasko,
kapanganakan ng tagapagligtas. Yung liwanag naman, yung light, ay light. Kaya, Christmas, light. O liwanag sa Pasko. Niliwanagan kung saan pinanganak si Jesus. Kaya nung maliwanagan, nakita nung matatalino, bakit nasa sabsaban siya? At pag may liwanag, alam nila kung sino ang sasambahin. Amen? Sino ang naandun sa sabsaban? Bukod sa kambing, bukod sa baka, bukod sa tupa, sino pang naandun? Magulang ni Kuya Jeff. Hindi, ni Jesus. Amen? Magulang. Sinong magulang ni Jesus doon sa katawan? Si Maria Magdalena. Maria at saka si Daddy Joseph. Pero sinong sinamba ng matalino? Si Jesus. O, di ba? Pag may liwanag, nakikita mo kung sino ang dapat sambahin. Pag madilim, ang sasambahin niya, yung baka. Sabi niya, ay, ito ang sasambahin ko. Ngo. Tama? Hello? Kaya mahalaga ang liwanag. Ang liwanag ngayong hapong ito, ang salita ng Diyos. Yan ang tala para makita natin kung sino ang dapat nating sambahin, kung nasaan si Jesus. Kung saan pinaparal ang salita ng Diyos, naandun si Jesus. Palapakan natin ang Panginoon. So, yung bituin, si Jesus ang nagbigay ng liwanag sa kanya. Kasi galing kay Jesus. Okay, para i-guide yung mga naghahanap kay Jesus. Amen? At ang pantas naman, ang tungkulin nila, alamin ang tunay na liwanag. Tulad ng sinabi ko, maraming liwanag, pero dapat matalino ka. Dapat alam mo kung ano ang tunay na liwanag. Ano ba ang tunay na liwanag sa iyo? Kayamanan? Nauubos yan. Nananakaw? Nai-scam? Ganda? Pag tumanda ka, hindi na yung ganda. Amen. Ano pa? Kayamanan, karangyaan, ang buhay nawawala. Lakas? Nako. Pag ang edad mo na 70, hindi mo na may pagmamalaki ang lakas mo. Amen. Andiyan pa ba tayo? Kasikatan? Wala, naglalaos lahat. Amen po. Kaya, ang mahalaga sa atin, makita mo yung tunay na mahalaga sa iyo, yung liwanag ni Jesus, ang salita ng Diyos. Amen. Yun ang mag-guide sa iyo. Pag matalino ka, magpapaguide ka sa liwanag. Kaya yung 3 haring nagsidalaw, ang tawag lang natin 3 hari, kasi yun ang alam ng mga bata. Okay. Nagpa-guide sila sa liwanag. Nagpa-guide sila sa salita ng Diyos. Kaya natagpuan nila si Jesus. Kaya pag hindi ginagamit ang liwanag ng salita ng Diyos, maliligaw ka. Amen po. Andiyan pa po ba tayo? So ang kahulugan pala ng liwanag, ng Christmas light, kaya pala tayo naglalagay ng Christmas light sa bahay natin para ipaalala sa atin na kung saan may liwanag, naandun si Jesus. Kaya pag nagsabit na kayo ng Christmas light sa bahay nyo, dapat hindi na nag-aaway-away. Amen? Yung mga bata, dapat sumusunod na sa magulang. Hindi na nangungupit kasi may ilaw na. Amen? Hello? Oy, nagtaram. Oh, minus point. Hindi, joke lang. Joke lang. Okay. May naunawaan po ba tayo? So, ang purpose pala ng light, to shine on Jesus. Amen? Para liwanagan tayo at malaman natin kung nasaan si Jesus. Si Jesus ba ay nasa simbahang ito? Yes! Kasi nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Di ba ang salita ng Diyos ay tala o liwanag? Diyan pakihanap nga na ang iyong salita ay tanglaw sa aking buhay, liwanag sa aking mga paa. Amen? Your word is a lamp on my feet. Amen? Ang salita mo ay tanglaw o liwanag. Kaya yung tala na yun,
Yan yung salita ng Diyos. Kaya kung nakikinig po kayo ngayon, nagkakaroon kayo ng liwanag at nagaguide kayo papalapit kay Jesus. Hindi papalapit kay Herodes. Amen? Gagadanon ka ito. Amen? So, number 2, bibilisan lang natin kasi may date pa yan. Hindi, si Kuya Joel. Yan. Okay. Namimiss natin si Kuya Joel. Yan, okay. So, number 2, what is the purpose of life? Enlighten your mind. Paki-display muna na ang tunay pala na liwanag ay salita ng Diyos. Paki-display nga muna kasi, your word. Ay, grabe, eksakto, Pwede ba natin palapakan si Lord? Diba? Your word is a lamp. Ano ibig sabihin ng lamp? Lampara o ilaw. To my feet. Yan. In a light for my path. Sa aking daanan. Hallelujah. So yung pala ang tala. Kaya pag lagi kang nagdi-devotion, amen, naliliwanagan ka, unti-unti kang napapalapit kay Jesus. Hindi ka natutukso ng ibang mga bituin. Pastor, ang ganda niya. Ang kanyang mga mata ay para mga star in the morning. Ano ang morning star? Muta. Hindi naman. Jurin talaga. Okay. Amen. Kaya pag nagdi-devotion ka, pag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, nagkakaroon ka ng tala. Ay, arog parang kaini. Di pala ako dapat nagmamadaling mag-boyfriend. Grade 1 pa lang ako. Amen? Amen. So, nagkakaroon tayo ng liwanag. Right? Number 2, to enlighten your mind. Ano ibig sabihin ng enlighten? Para liwanagan ang ating mga isipan. So, yung 3 haring nagsidalaw, niliwanagan ang ilang isip. Kasi pagdaan nila kay Herodes, sabi ni Herodes, pag nahiling nindo si Jesus, pagbalik nindo, mag-agi kamo igdi sa harong ko, makapi-kapi kita. Amen? May pundador ako duman. Yan. Amen? Ay matatalino yung 3 haring nagsidalaw. Kinausap pa sila ng anghel. Hanapin nyo nga, Jorin. Sabi nung anghel, pagpabalik na kayo, wag na kayong dumaan kay Herodes. Amen? Amen ba? Pinikwento ko na lang para mabilis tayo. So, yung liwanag, yun yung nag-enlight, yun yung nagbibigay sa atin yung salita ng Diyos. Yan yung nagbibigay sa atin ng kaliwanagan sa buhay. Amen? Andiyan pa po ba tayo? So, anong nangyari nung naliwanagan yung isip ng 3 haring nagsidalaw? Okay, ang liwanag ng bituin ang inaantay ng mga pantas para sila mag-go upang puntahan si Jesus. Amen? Hanggat hindi sumisikat yung tala, hindi umaalis yung matatalinong tao. Hindi nagsasayang ng oras. Amen? Pero nang makita na nila yung tala, yung liwanag, sabi nila, galing sila sa silangan, tara, let's go! Mag-share na tayo ng Word of God. Invite na natin ang mga bata dyan sa seawall. Mag-evening prayer tayo. Ay, hindi na pala evening prayer. Anong tawag? So can gather, may your spirit. Okay, ang ganda nun, di ba? Nagbubuo tayo ng jingle doon. Okay. Andiyan ba si Isabel? Sino yun? Isabel? Asan si Isabel? Wala? Ay, sayang, kakantahan ko pa naman. Okay. Jingle bell, aki ni Isabel. Pinatindog, binadil-badil. Hey! May pangkanta na kayo mamaya, ha? Sa caroling, ha? Ang una niyong karolan, si Kuya Joel. Hanapin niyo ang bahay niya mamaya, ha? Yan. Okay? So, hanapin nyo. Gumamit kayo ng Google Maps sa kanang Waze. Okay? Para makita nyo bahay ni Kuya Joel. So, tingnan nyo po. Inantay muna ng pantas na lumabas yung tala bago sila nag-go. So, ibig sabihin,
Inantay muna nila na maliwanagan sila ang kaisipan nila, bago nila ginawa ang mga bagay na mahalaga sa buhay nila. Kaya huwag kang magdidesisyon pag madilim ang iyong isipan. Pag nasaktan ka, huwag kang magdidesisyon. Pag broken-hearted ka, huwag kang magdesisyon. Kahit pa may nangliligaw-ligaw sa iyo, sasabihin sa iyo, ako na magpapagaling sa iyo. Kaya kong alisin ang sakit ng iniwan ka ni Kuya Joel, yan. Ako na magpapagaling sa iyo. Amen? Hello? Huwag kang maniwala. Amen? Antayin mo ang liwanag ni Jesus sa buhay mo. Amen? Andiyan pa ba tayo? Ha? O, sa mga kabataan ngayon, andyan sila Ate Jaja nyo, yan, sila Ate Jorin nyo. Lagi yung nagbabasa ng Biblia, kaya hindi sila agad-agad naliligaw at nagpapaligaw. Amen? Ang nagbabasa ng Biblia, hindi basta-basta nagpapaligaw kasi maliligaw. Pag hindi ka na nagbabasa ng Bible, wala ka ng liwanag. Okay, may narinig ka lang ng boses sa dilim, sabi sa iyo, "Hi, Jaja." Yan. Amen? Pero pag maliwanag ang iyong isipan, aalamin mo muna. Nakapagtapos na ba ito ng pag-aaral? Baka naman sa akin pa humingi ng pang-load to. Amen? Rose Ann, tama? Bago kayo tumanggap, mga girls, mga kabataan babae, para ito sa inyo. Kailangan ma-enlighten muna ang iyong isipan. Huwag kang magdidesisyon na broken-hearted ka, na naiinggit ka lang sa barkada mo na may 10 jowa, pangit naman. Amen? Andiyan pa ba tayo? Huwag kang maiinggit na uso na kasi sa barangay namin may mga jowa. Huwag kang makiuso doon. Kasi nadirimlan ang kanilang isipan. Amen? Dapat maliwanag ang isip mo. Sige, sasagutin kita, pero dapat magtapos ka ng pag-aaral. Tama? Dapat 10 ang ATM mo. Right? At ako ang hahawak. Yan. Amen? Hello? Dapat kung may motor kang pula, dapat may kotse kang pula. Hindi sapat yung motor lang na pula. Amen? Amen. Mababasa pang nag-uran. Kita mo, kay Jorin, hindi pasado. Kahit maganda motor mo, mababasa siya sa ulan, mawawala yung make-up. Amen? So, dapat maliwanag ang ating isipan. Huwag kang magpapaligaw na gulong-gulo ka, maliligaw ka. Sa mga babae, sa mga lalaki naman, huwag ka naman magliligaw pag wala ka namang liligawan. Hindi, joke lang. Joke lang. Okay. At ma-enlighten tayo. Ba't ka man liligaw? Pag niligawan mo yan, magririgalo ka kahit hindi Pasko. Amen? Pag niligawan mo yan, obligado ka na, tawag dito, sunduin yan sa school kahit di nag-i-school. Amen? Pag niligawan mo yan, pag naglambing yan sa'yo, parang sumasakit ang tiyan ko. Yan. Ang nakakaalis lang ito, samyup-nyap. Ano yan? Anong tawag? Yan, di ba? Hindi kaya. Sasabihin mo naman, kaya ba yan ng mang-inasal? Sabi niya, nakakaasar ka naman. Gusto ko nga, samyup-nyap. Amen? Ang kulit mo, di ba? Sanyop-nyop nga ang gusto eh. Ha? O kaya, pag matalino kang lalaki, guys, tip lang to sa matatalinong lalaki, ha? Para lang to sa matatalino. Huwag ka munang manligaw. Okay, sabi sa katabi mo, huwag pa unog-unog ka muna.